Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of First John, chapter 3, verse 8. Whoever makes a practice of sinning of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. So, kung sino man daw po ang gumagawa ng kasalanan, ay sa Diablo. So, yung mga gawa ng Diablo ay upang wasakin ang isang tao na kung sino man ang namumuhay o ipinapamuhay ang kasalanan, siya ay sa Diablo. Yan ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Yan yung tinuturo dito sa 1 John chapter 3 verse 8. Na whoever makes a practice sinning, na ipinapamuhay mo yung lifestyle mo, kung ang lifestyle mo ay kasalanan, puro kasalanan, ikaw ay sa Diablo. At kung hindi naman, kung ang practice mo ay sa Kristiyano at kaluluguran sa Panginoon, follower tayo ni Jesus Christ. So, yung pananampalataya natin na iisipin natin na maliligtas na tayo. Pero, kailangan pa rin na may pananampalataya ka at tumanggap ka lang. Ibig sabihin na isusulat na yung pangalan mo sa langit. Pero, hindi mo naman ipinapabuhay. Ang totoong Kristiyano, ang totoong nananampalataya kaya sa Kristo, ay kailangang follower ka. Yung ipinapamuhay mo araw-araw ay kung anong yung kaluguran sa Diyos at kalooban niya. So, kahit na yung gumawa ka lang ng mabuti ngayon tapos kinabukasan, yung practice ng mga sinning na naman, mas mainam sukatan natin yung pananampalataya kung babaguhin natin ang sarili natin na para tayo ay maligtas. Hindi pwedeng naligtas tayo sa biyaya ng Diyos ay maliligtas na tayo sa mga kasalanan. Yung simple lifestyle ay hindi akma sa buhay ng Kristiyano. So, kung kiniklaim mo ikaw ay Christian, pero namumuhay ka naman sa kasalanan, naniniwala ako na ang Kristiyano nagkakasala pa rin yan. Kasi nasa tayo kumbaga, ipinaglihi nga tayo ng kasalanan. So, curse yan, na alipin tayo ng kasalanan. So, lahat ay pwedeng magkasala at bawat isa ay makasalanan. Pero, meron tayong kalayaan. Kaya kailangan ipagpasalamat natin yan kay Lord, kay Panginoon, sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon dumating dahil siya ang anak ng Diyos na inihayag at para maglaho yung gawa ng Diablo, para wasakin yung gawa ng Diablo at iligtas tayo sa mga kasalanan. So, tayo mga Kristiyano, sinave na tayo ng Panginoon. At habang nabubuhay tayo, patuloy tayo nagkakasala. Pero may mga bagay na patuloy pa rin tayong kakaroon ng kasalanan. So, tanggalin natin yan sa ating buhay. Dahil sa Panginoon sa Kristo, yung grace na binigay niya sa atin para magkaroon ng freedom
at iligtas sa mga kasalanan na ginawa natin para ma-destroy or wasakan yung gawa ng diablo. Dumating siya para iligtas tayo at iligtas sa mga kasalanan na gagawa natin, na gawa ng diablo. So, Satan ay laging nagbibigay ng kasamaan yan sa atin. Yung kasalanan natin na ipinapamuhay tayo. So, yung bondage of sin, gawain ng diablo. So, kailangan magkaroon tayo ng bondage of grace na nagagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil huwag tayong papayag na tayo ay pagharian ni Satan. Kasi ang Diyos yung nagliligtas sa atin at nagde-destroy ng mga gawa ni Satan dahil sa mga gawa ng demonyo ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung mga kasalanan na ginagawa ng diablo sa ating buhay. So, lalaganap ang kabutihan at kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, yung pamamahala niya at isa ilalim tayo sa kapangyarihan niya. So, yung pinapanamunuan ni Satanas ay maglalaho. Magkakaroon tayo ng liwanag na magliligtas sa atin at yun ay ang ating Panginoon. So, yun yung katuroan dito sa 1 John chapter 3 verse 8 na yung pagwasak ng Panginoong Jesucristo sa mga kasalanan at kailangan makaiwas tayo sa kasalanan dahil ang pamumuhay natin sa kasalanan ay yung magwawagi yung diablo. So, kailangan maniwala tayo na ang Panginoon ay nagwawasak ng kasalanan na gawa ng diablo. Kasi yung gawa ng demonyo ay hindi yan ang mamuhay sa kasalanan ay hindi lifestyle yan ng isang Kristiyano. So, kailangan nating isa-isip na hindi tayo mamuhay sa kasalanan na gawa ng diablo. Kundi mamuhay tayo bilang isang Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoon. So, yun lamang po at sana ay may natutunan kayo sa devotion natin ito. Hanggang sa muli, God bless everyone.